of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Shalom. Lord, Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli po sa mga sandaling ito, patuloy na namin pinupuri, binuluwalhati, dadakil at sinasamba sa Espiritu sa Katotohanan. Tos puso po kami nagpapasalamat sa iyong walang tigil na nakapalang kabuhian sa bawat isa, upang kami lahat ay handang matutulungan sa iyong kabanalan at kaklihan. Lord, manawa na kami po inyong samahan. Iyan na yung hampat ang iba ng kamay. Abutin ang lahat ng aming mga kailangan. Inyo pong pagaligin ang mga may karamdaman ng sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Lahat ng pinangina na libigatan, inyo pong pag-aaming palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kanilang itataas, ipagkaloob mo at turunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po higit sa lahat ang mabuting balitang ating ihahatid upang ipinubigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensaheng ito. Upang ito maging kaluyan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot na langin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.
Tuloy-tuloy natin yung kakasa natin sa mga Diyos. Brothers and sisters, our reading for this coming week is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, chapter 10, verses 25 to 37. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang kabanatay 10, simula talatang 25 hanggang 37. Luke chapter 10, verses 25 to 37. At dito po ang mababasa ng Ebanghelyo sa wikang Ingles. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, "What must I do to inherit eternal life?" "What is written in the law?" he replied. "How do you read it?" He answered, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as yourself." "You have answered correctly," Jesus replied. "Do this and you will live." But he wanted to justify himself. So he asked Jesus, "And who is my neighbor?" In reply, Jesus said, "A man was going down from Jerusalem to Jericho. When he fell into the hands of robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened, he saw the man, he passed by on the other side. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But the Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring of oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him on him, and took care of him. The next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. "Look after him," he said. "And when I return, I will reimburse you for an extra expense you may have." Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, "The one who had mercy on him." Jesus told him, "Go and do likewise." Palakpakan po natin ang buhay na ito. May espritong lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. "Guro," aniya, "ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat roon?" "Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon?" Tumugon siya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng Escriba, nawag siyang lumabas na kahiya-hiya. Tinanong niya ulit si Jesus, "Sino naman ang aking kapwa?"
Sumagot si Jesus, may isang tao naglalakbay buhat sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, inuha papunalin sa katawan, binugbog, at halos patay na ang iwan. Nagkataon tuman-tuman ng isang sinagoge at pagkakita sa tao na kanang tusay, siya'y lumilis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumanti ng isang Levita, ngunit dinignan lamang ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritano naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, pinusan ng langis at alak ang mga sugat nito at pinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay patuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, tumukod siya ng 2 denaryo. Ibigay sa may-ari ng bahay patuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagkabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa tao hinarang ng mga pulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tungkol ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, ngayon din ang gawin ko. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhay sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Araw na kayo mo po sa napakagandang presensya ng ating Panginoon. Kaya para isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Pinagpalang gabi po sa inyong lahat. At pinagpalang gabi sa inyong lahat na nakatunghay sa recorded Facebook Live na ito. Saan man ako ay nandoroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa inyong pinalalagyan, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyong lahat. Kung hindi naman ng Diyos, kung hindi naman ng Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating dakilang El Shaddai sapagkat naging matagumpay ang pagdiriwang ng 22nd Thanksgiving anniversary ng buong Tapat chapters. At alam ko po, karamihan sa inyo ay nakaranas din ng walang tigil na himala ni Yahweh El Shaddai. Kaya, tunay nga na sinabi ng Panginoon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Yung palapag ninyo parang walang pananalik. At tila basta pinagaling, pinagpapala pa kayo at galing kay Yahweh. Yung palapak ninyo kay Shaddai, walang napakahina ng pananalig. Ulo ng nakalangit na balita na hindi ko po ibahagi sa inyo ay pinamagatan ko po, am I a neighbor? Ako ba ay kapwa? Tanungin mo ang iyong katabi. Friendship. Nakasan niyo? Ikaw ba ay kapwa?
Anong sagot ng inyong katabi? Ang hina natin ng God. Umihig si Yahweh ang siyang para. Pag sinabing kapwa-tao, tumutukoy ito sa wangis ng Diyos. Chapter 1, verse 26 and 27. That means tayo ang kalarawan ng buhay, banal at makapangyarihan ng Diyos. May tiwala doon? Purihin din natin si Yahweh ang siyang. Ang salitang kapwa-tao ayon sa dakilang utos ng Diyos. At yan ay mababasa natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, Leviticus chapter 19 verse 18, at Luke chapter 10 verse 27. Sabi nga doon, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. Iniwala kayo doon? Yung amen of Purihin si Yahweh ang siyang. Itong linggo na darating, ikalabing-limang linggo sa karaniwang panahon. Doon makikita natin ang tungkol sa pangipagkapwa-tao. Amen? May tatlong katanungan ayon sa Risay ni San Lucas. Ang unang katanungan, ano ang dapat gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? What must I do to inherit eternal life? Yan ang tanong ng Escriba. Sabi sa verse 25 ng Luke chapter 10. Now, itong Escriba na to, isa rin tagapagturo, tagapagpaliwanag sa batas sa limang aklat ng lumang tipan ni Moises. Amen? At sila rin, at yan ay makikita sa Matthew 23, verse 1 and 2. Sila yung tagapagturo o tagapagpaliwanag sa batas sa limang aklat ng lumang tipan na galing kay Moises. Amen po ba? Na bakit tinawag silang hypocrites o mapagpalimabaw? This means that they are like actors who are hiding their character. Sila ay tulad ng mga artista na nagtatago ng kanilang ugali at katangian. Mapagsa po natin sa Matthew 23 verse 13, yung sinasabi ni Jesus, woe to you Pharisees and teachers of the law, you hypocrites. Sa aba ninyo, mga Pariseo, mga Escriba, sa aba ninyo, mga saserdote at Escriba, mga pagpagimbabaw. Ouch! Ang sakit pakinggan ang sinabi ni Jesus. Hypocrites. Sa
pinakamalalim na panahon na pagsulit ng hypocrites ay ano? Pagbalang kayo. Meron din hipokrito, mga nagbabalat kayo, pagkat kayo pala. Amen? Now, may sagot ang Panginoon sa verse 26. Dinala niya ang Esquipas, dalawang palas ng Diyos ayon sa lumang tipan. Yung binanggit kanina, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself. Buti alam na ibang yun. Yung sagot na yun. Kasama ni Jesus. Ano nakasulat sa kautusan? At ano ang napapasa ko ito? Okay? Amen po ba? Hinihingi ng Panginoon ng Diyos ng buong pagkatao. Bakit buong pagkatao? Sa English, love your God above all. And love your neighbor as you love yourself. Amen po ba? Bato-bato sa langit at matamaan ng mensahe ito. Huwag makagalit at huwag makinig. Lahat tayo nagkakamali. Sa halip na mahalin ng kapwa, minahal pa ang sarili. Totoo hindi? Totoo o hindi? Tama po ba o tama? Kala ko sinungaling. Pulingin namin si Yahweh at ang kalawang katanungan, sino naman ang aking kapwa? Tanungan na ng Escriba ito. Verses 29 to 35. Ang neighbor, yan yung tinatawag na mga Samaritano kinasusungakan ng mga Hudyo. Hallelujah. Ang tangin mo, ang turing ng mga Hudyo sa mga Samaritano, kinasusungakan. Ang Samaritano, ang siyang bida sa talikhaga. Itinakwil man sila ng mga Hudyo. Ang tingin nila sa mga Samaritano ay may halo ng dugo. Hindi puro modalism ng Hudyo. Amen po ba? Now, dahil dito, pinanitilian sila at ininuring na mga lumalabag sa kautusan. Amen po ba? At ano na ito ang dahilan ng hindi pagkakasundo at pagkakaiba sa pagitan ng dalawang grupo. At tinuturing ng mga Hudyo at mga Samaritano na pinakamasama sa lahat ng lahi ng tao. Ouch, aray. Sabi nyo nga, ouch, aray. Sino sa inyo na ouch, aray? Nasa kamay. Purihin natin ang malakas ng Now, ang iwanan ng sinabi sa John chapter 8 verse 48, itinuring ang mga Samaritano na pinakamasama sa lahat ng lahi. Amen po ba? Now,
tingin mo ang nagpapakita ng kanyang pakikipagkapwa? Saan? Sa taong hinaharap ng mga Diyos. Sa verse 37 yun. Ang tanong, sino nga ba ang nagpapakita ng pakikipagkapwa sa tatlo? Sino nga ba sa tatlo? Samaritano. Bakit ka mo? Alam nyo, sa tatlong yun, bida ang Samaritano ayon sa talighana na binahagi ng Jesus. Amen? Isang lalaking naglalakbay mula Jerusalem patungong San Antonio Abad Parish patungong Jericho. Hinanap ng mga tulisan, kinuha pakitamig sa katawan, binugbog, at halos patay na ng iwan. Ang saklap na nangyari sa taong yun. Naglalakbay na, hinarangan pa, binugbog pa, iniwan na halos patay. Amen. Nataon, yung mga pinaka-conservote naglalakad, napadaan doon sa kinaranawan ng tao nakakadusay. Alam niyo, pagtingin niya sa tao nakakadusay, sabi niya, Naku, kawawa naman ito. Ay, di mo naman gusto na ako, kaya ako. Dumating naman ang Levita. Anong ginawa niya? Tumingin lang. Tapos tinuloy pa ang lakad. Sabi ng Levita, Naku, alis na ako. Baka ako nagulit ko dyan sa tao yun. Nataon dumating ang Samaritano na napataan doon. Ano yung pagdaan niya? Aba, nakita niyo yung taong binarang. Nang makita niyo yung taong binarang, anong ginawa ng Samaritano? Hindi tsakwera ba yan? Hindi. Hindi niya yung tsakwera. Bakos, habang tinitigan niya yung taong binarang, ang sabi ng Samaritano ito, Naku, kawawa naman itong tao ito. Ayaw ko, hindi ako papayag na abutin. Hindi ako papayag na hindi siya abutin ng buhay. So, anong ginawa niya? Samaritano, hinapitan, binuhusan ng isang anak ang mga sugat ng lalaki. Pagkatapos, sinakay pa sa aso. At saan nilala? Bahay Panaluya. Sa Ampel Mansion. Sa bahay Panaluya. At doon kinalagaan. The following day, kinabukasan, anong ginawa ng Samaritano? Bumalik. Dumukot ng 2 silver coin at sinabi sa may-ari ng bahay Panguluyan, Brad, alagaan mo lalaking yan. Kung magkano man ang kakulangan yan, babayaran mo lang sa pagpapalit. Pumilig siya sa pagpapalit. Ganyan ang tao marunong ng pagkapwa. Kabuhian man ang iba, subalit ginamit ni Yahweh at Shaddai ang Samaritano naglalakbay. Pumili si Yahweh. Yan ang hamon sa ating buhay pananampalataya at espiritual. Ang tanong, sino ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa? Who are
the real love? Who truly love his neighbor? Una, ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa ay tumutugon sa dakilang utos ng Diyos. Basahin niyo sa Deuteronomy chapter 6 verse 1. Ganyan ang mga taong marunong makipagkapwa gaya ng Samaritano. Pati sa halip na itsapwirahin yung taong nakahaltusay, ipinakita pa ang kanyang kahabagan. Ang tanong ay bakit? Tanungin niyo ko na malakas, bakit? Sinunod ang utos ng Diyos. Kapatid, friendship, kapuwang, ka-prayer partner, maging kayong mga natutunghay sa Facebook at maging sa content program na transmitting message sa YouTube. Listen carefully kung paano nakipagkapwa-tao ang Samaritano, yun din ang iyong pakikipagkapwa-tao ko. Kung hindi sinaw na Samaritano. Amen po, Amen. Now, the second thing is helping others in need is what gives to life. Nagbibigay buhay ang pagtulong sa ibang nangangailangan. Amen po ba? Amen. Sa Tukuhinano, John chapter 3 verse 16. Ito ang pinakapopular ng popular. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ipinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala ang tiyan. Amen po ba? Natatandaan ko po yung pinaka-popular na awit na ginamit bilang hymn song ng pagbisita ni Pope John Paul II sa Pilipinas noong 1995. At ito'y nilikha ng isang sikat na composer at songwriter na nagngangalang Rina Pelangito. At inawit yun ni Rachel Mangalia Herrera at ni Jeffrey Garcia. Ang pinaka-popular na title ng awit yun, Tell the World of His Goodness. At yan din ang pinaka-big song ng World Youth Day ni Pope John Paul II na ngayon ay St. John Paul II. Dahil sa awitin yun, ramdam ng mamamayang Pilipino ang pagpapahal ng Santong Papa sa sambayanan ay tulad ng pagpapahal ng mga Pilipino sa ating Panginoong Jesus. At yan din ang ginamit noong bumisita ng yung mga Pope
nung nagkaroon ng youth gathering sa UST Open Grounds. Amen. At buong kabataan sa UST Open Grounds nagbunyi habang nakisabay si Pope Francis sa rendition ng Tell the World of Islam. Let us tell the world of His love. The greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Amen? And that song that I was touched by the Holy Spirit through that song. To read it. The third one is, ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa ay yaong gumagawa ng kabulihan. Luke chapter 10, verses 38-35. Yun ang ginawa ng Samaritano. Sa halip na itsapirahin yung tao ng kahaldusay dahil sa bugbog ng mga nangharang sa kanya. Dilapitan, binuhusan ng labis at alak ang mga sugat ng lalaki para bumalik at sinangay pa sa asno at dinala sa bahay panuluyan upang doon bumalik. Yan ang pakipagkapwa-tao. Hindi initsak pera. Amen. Kung marunong tayo makipagkapwa, lalo na yung mga humihingi ng limos. Alam nyo, kahit saan, maging sa convenience store, mayroon akong bata, may mga batang pulubi ng palapit-lapit sa mga nakain sa convenience store. Sabi lang, kuya, may ipahiya, pagkain lang. So, ginawa ko. Binigyan ko. Kahit magkano. Bakit? Kaysa mag-iinit ko ito lang. Amen? Kung wala tayo sa Panginoon, ang pakakulingkot natin. Pero kung tayo tanggapin ni Jesus at pinag-aralan tungkol sa pakikipagkapwa-tao, aba, mapala tayo tulad ng mabuting Samaritano. Amen? Kahit na kayo yung mga senior citizen na, enjoy your life sa inyong mga apo. Enjoy your life with your apo. Bakit kamo? Kapag in-enjoy nyo ang inyong buhay kasama ang inyong apo, hahabaan nyo. Purihin ng Diyos. Alam nyo, natutuwa ko sa mga bata kapag nayayaya mag-trip eh. Kaso pag tinawag ng lolo, dapat yung sound instead na and sound. Bakit kamo? Natatawa, hindi ko lang kung matatawa ngayon ko eh. Sabi nga ng bata, Wowo, kain tayo maklo, wowo. Eh, pag lola naman, Wowa, kain tayo maklo, wowo. Amen? Amen. Enjoy your life. Ibig niyo mga apo niyo. Kaysa sabihin niyo sa apo nila, pasensya ka na iho. Marunong na ang tuhod mo. Masakit ang tuhod mo. Huwag na ang tuhod mo. Huwag niyo sasabihin niya,
Alisin niyo sa isip niyo na kayo mga kurang na. Ang isipin niyo, Malakas ako. malakas ka pa. Amen. Purihin ang Diyos sa lahat. Amen? The fourth one is, gumagawa ng kabutihan, ngunit hindi umaasa sa anumang kapalit. Matthew chapter 6 verse 1. Bawat isa gumagawa ng kabutihan na hindi umaasa na anumang kapalit. At yun ang dapat natin pinakasahan. Gumawa tayo ng kabutihan kahit wala tayong hinihinging kapalit. Alam niyo kung bakit? Sapagkat palalakasin tayo ng Yahweh El Shaddai. Kaya, expect the unexpected. Sa bawat paggawa ng kabutihan, gagawa ng Diyos ng paraan upang ang lahat ng ating kailangan ibibigay. Amen. Amen. Ano ito ang panglima? Ipinakita rin sa palimhang ito na hindi pasihan ang pagiging mga Diyos ang relihiyon at anyo. Pagkos nasa gawa ang tunay na pananampalataya. At ang pinakamabisang paraan upang may pahiwatig ito sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Amen? Natatandaan ko po yung nag-trending na comedy ng isang pare. Naniniwala tayo sa kasabihan na habang may buhay may pagsubok. At kapag mayroon tayong pagsubok, saka pa lang natin malalaman na ang ating buhay ay mayroon, habang may buhay mayroon, pagpako. Dahil sa mga pagsubok, binagsak tayo ng Diyos. Sumaling. Dahil sa habol ng panahon, tayo binagsak. Tayo nakaranas ng pagkakadapa. Subalit sa awa ng Diyos, tayo binangon. Binangon tayo mula sa pagkakadapa. At kapag may pagsubok ang pagbangon, saka pa lang natin malalaman na talagang ang ating buhay, na habang may buhay pag-ibig. Pag-ibig sa ating kapwa-tao. Amen? At kapag may pagsubok, pagbangon at pag-ibig, saka pa lamang natin malalaman na talagang ang ating buhay, na habang may buhay may pag-asa. Sabi ng isang tagumpay. Kasama na rin doon. Hindi. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Sabi na, love your neighbor as you love yourself. Amen? Yung dalawa, iniin dyan. Doon sa tao nakahandusay. Subalit yung Samaritano, bagamat
bagamat kalaban siya ng iba, nagpakita pa ng awang. Ang tanong ay bakit? Bakit? May pag-ibig po sa kanya. May pag-ibig. May pag-ibig. May pag-ibig. May pag-ibig. Puri natin ang buhay. Tayo na nga tayo. Dito tayo magtatapos. Malinaw ang turo ni Jesus, ang pag-ibig sa kapwa gaya ng sarili ay hindi nagsisimula sa sariling panukat kung sinong tuturing ng kapwa. Sa ating kasalukuyang lipunan, marami ang naghahanap ng kapwa, ngunit iilan lamang ang marunong maging kapwa. At nawa, tayo'y kabilang sa mga marunong maging kapwa ayon sa diwa, halimbawa at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin si Jesus. Purihin si Mabuhay. Taasan ninyong mga bagay na nais magpasa ng Panginoon. At habang inaawin ang koro, ang simpleng awitin, at tayo pag-isayin ng Panginoon ang laman ng ating puso at isip. Kayo na nanonood sa digital platform, join us. Join us to sing and make that song as a simple prayer. Isa, isa, isa.
iyong pagmamahal, Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mensahe at pahiyagang pinarating sa amin kung sino ang tunay na kapwa-tao. Tulad ng mabuting Samaritano, ipinakita mo na kami kabilang sa Samaritano nagpapakita ng pabat at awa sa taong walang pag-asa. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, alay ko namin sa iyo ang aking taos-pusong pagsalamat sa iyo walang tigil na katapatan at kabutihan sa bawat isa sa amin. Pagpalayo po, Panginoon, ang aming kurang paroko dito sa San Antonio Abad. Pagpalayo niyo po ang mga nagtaguyod ng gawain mo sa dahong ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit ng mundo, at ang mga nagsusuporta sa banal mong gawain. Patuloy mo silang pagpalain, sundan ang iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyan ng palak. Maging ang mga nakatunghay sa digital platforms, patuloy silang pagpalain. Sundan ang iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyan ng palak. Pagpalain at basahan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig na sa panyo, at iba pa mga hawak ang kanilang tinataas. Gamitin mo bilang mga santaw upang ang sino mga hipoy sundan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyan kapapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel, ang kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Paspasan ang kanilang mga alay tatlo, ibalik sa kanila ng husod tabal, siksik liquid at umaapaw. At sa may pansamantalang pag-iwagwalay, taglay po namin ang ibayong lakas at ibayong sigla na galing sa iyong mga pangyarihang pangalan. We thank you so much, Lord. Ito po ang ating dalangin, kaysa ng pananggitang panalangin ng aming Birhen si Maria at ang lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, kaysa rin ni San Antonio Abad, sa pangalan ng iyong bukong anak, ang ating Panginoon at Pagligtas, Panginoong Kristo. Walang buhay na nagahalit kasama mo, at ang Espiritu Santo ay isang Diyos, magpa sa walang hanggan. Everybody say amen. Everybody say amen. And may the Lord God bless us all, now and always forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless everyone, and let's give Him thanks.